Magandang araw sa inyong lahat guys, mga kapwa ko fans ni Krishna dyan. So for this video si Inday Ugdot is 6 na araw nang walang upload. Ayan, 6 days ago na. Pero good news sa ating lahat dahil may upload si Krishna kanina. Pero ayun nga, 3 days ago yung last din niya, kanina yung latest niya. So may tatlo siyang araw na hindi siya nakapag-upload. So sayang yung mga araw Sana may kabit na nila yung kanilang Starlink. At doon pala kay Inday Ugdot, congrats dahil 12,400 subscribers na siya ang kanyang YouTube channel. So congrats ate ito ni Krishna guys. At kung gusto niyo nung malaman, pakita ko lang sa inyo saglit. Baka may gustong malaman dito kung ano na yung full status ng YouTube channel ni Inday Ugdot ngayon. Panandalian lang ito guys. Ang isa ngayon na YouTube channel ni Inday Ugdot po, for the last 30 days, grabe no. Sobrang din yung pag-angat ng YouTube channel ni Inday Ugdot ngayon. Kasi for the last 30 days, so 30 days, may 29 tayo ngayon. So ang serving ito, dahil 30 days ito, last 30 days. So nagsimula ito noong April 29 hanggang ngayon na May 29. So for the last 30 days, may pumasok na subscriber sa kanyang YouTube channel na 3,100 subscribers. So malaki na po yan, no? Para sa katulad ni Inday Ugdot na nagsisimula pa lamang. At ganyan, for the last 30 days ay 3,000 plus na yung nadagdag. So ayan, congratulations kay Inday Ugdot. At sa usapang views naman, medyo malaki na rin yung pag-angat talaga ng views na Inday Ugdot. Ayan, for the last 30 days, sa lahat ng video na nai-upload ni Inday Ugdot, for the last 30 days ay merong nadagdag na 663,000 views. So grabe no, for the last 30 days malapit nang maging makakuha ng 1 million total views si Inday Ugdot. So ibig sabihin niya na marami din talagang sumusuporta nito kay Inday Ugdot ang ate ni Krishna, no? So yun, maraming tumangkilik sa magkapatid. At sa usapang naman po sa ito na lang po yung sorry guys, nalimutan ko. Ito lang pala yung gusto kong sa inyo tungkol sa YouTube channel ni Inday Ugdot. Kasi ayun nga, hindi na ako magsasabi kung ano yung mga estimated sahod ng mga PB team or nila ni Krishna at ni Inday Ugdot, kasi delikado talaga. So yun po yung update ni Inday Ugdot, no? Yun po yung subscribers for the last 30 days na nadadagdag at ang kanyang views. So malaki na yung kaibahan kumpara doon sa mga nakaraang buwan, nakaraang araw. Malaki yung pag-angat ng YouTube channel ni Inday Ugdot at congrats sa kanya. At dito naman, hindi ko pa napanood itong latest vlog ni Krishna guys, kasi medyo na busy ako kanina, no, naligo, tapos ngayon lang ako nag-open. Pero ayun, gumawa ako agad ng video. So pagkatapos kong gumawa nitong video is na lang, tsaka ko panoorin itong latest niya 5 hours ago. Grabe, sobrang aga nag-upload ni Krishna. Pero si Inday Ugdot wala pa ring upload, 6 days ago pa rin. Pero sana mamaya, sabi naman ni Krishna, ay napanood ko pala tong vlog ni Krishna guys, pero hindi ko pa natapos kasi naisip-isip ko na gumawa muna ako ng video kasi hindi ako naka-upload kagabi. So dito napanood ko to yung simula. Sabi ni Krishna na siya lang yung umuwi dun sa bahay na may signal, susunod lang daw sila Inday Ugdot sa kanya. So baka mamaya meron ng upload na din si Inday Ugdot, no? So dito, isa sa mga dito sa binisita ko ang Facebook ni Krishna, isa sa mga nag-share na naman siya ng babae na may tato. So ayun, yung iba inakala na ang naintindihan nila is yung itsura ng babae, yung point ni Krishna, na siguro yung iba nagsasabi na gustong gayahin daw ni Krishna, yung mga ganun. Pero hindi po, no. Siguro naman hindi lang po yung forma ng babae dyan yung may point ni Krishna, kundi yung message din. Kumbaga may quotes kasi sa gitna. Siguro ito din yung rason kung bakit napashare si Krishna sa reels na ito. At kung ano man yung sinabi dito sa gitna, no, nang sa ganun makita nyo. At ito po, no, i-translate ko ito Tagalog, English po kasi yung quotes. So ito po yung sinabi niya dun sa video ng babae na may maraming tato. Ayan, I owe myself a deepest apology for allowing people to hurt me, disrespect me, and take advantage of me. I spend so much time justifying their actions, making excuses for the way they treated me, convincing myself that if I love harder,
give more or stay longer, things will change. Truth is, I should walk away the first time my worth is questioned. So, English po yan. Talagang trinanslate ko para sa inyo. Kay ChatGPT sana ako nag-translate, pero sobrang loading, no? Ang tagal. Iwan ko ba sa phone is sobrang bilis naman mag-reply ni ChatGPT sa phone, pero dito sa laptop sobrang tagal, kaya po lumipat na lang ako dito sa AI, Google, no? So ang translation ni Google doon sa sinabi nung babae, yung message sa video na yun na share ni Chris, na ito po talaga yung diretso. Ito po yung Tagalog. Ayan. So ito po yung translated into Tagalog, nang sa ganun mas maintindihan nyo, no? Kasi English yung sinabi doon. Sabi doon sa Tagalog, utang ko sa sarili ko ang pinakamalalim na paghingi ng tawad sa pagpayag na saktan ako ng mga tao, bastusin ako at samantalahin ako. Gumugol ako ng napakaraming oras sa pagbigay katwiran sa kanilang mga kilos, paggawa ng mga dahilan sa kung paano nila ako itinrato. Kinukumbinsi ang sarili ko na kung nagmahal ako ng mas matindi, nagbigay ng higit pa, o nanatili ng mas matagal, magbabago ang mga bagay-bagay. Ang katotohanan ay dapat akong naglakad palayo sa unang pagkakataon na ang aking halaga ay question. So, yun. Yun po yung Tagalog doon sa message doon sa ibinahagi ni Chris na video. At magbasa tayo ng comment. Baka din yung opinion ng mga supporters ni Chris na, yung mga nanay na concern, no? Kasi yung mga ito kasi yung mga shoutout sa inyo, yung mga mas may edad sa atin, sila yung nakakaalam talaga sa kung ano yung totoo sa buhay, yung mga kasi may marami na yung pinagdaanan sila. So yun, dito tayo kukuha ng mga leksyon kasi bata pa tayo, at yung mga marami pa tayong pagdaanan na sila is tapos na. So may mga lesson tayong makukuha ba, maliban dun sa mga pagbabash lang yung alam, no? Ang basahin ko lang dito is yung umintindi or naintindihan yung sinabi dun, yung mensahe na yon. So ano yung comment nila doon. So katulad dito ni ma'am, ayan, sabi niya, walang rewind sa buhay, kaya gawin mong sulit ang bawat segundo. Ang kahapon ay tapos na, pero ngayon ang pagkakataong baguhin ang kwento mo. Huwag matakot magkamali dahil doon ka lumalakas. Sa bawat pagbangon, mas pinatatag ka ng panahon. Ikaw ang may hawak ng manibela kung saan ka patungo. Desisyon mo yan. Gawin mong makabuluhan ang biyahe. Real talk lang po. Yes, tama. Ito yung mga sinasabi ko na may makukuha tayong lesson ba sa mga nagko-comment na mga nanay, yung mga iba na may pinagdaanan din noon pero nalampasan nila, di ba? Tama yun dito na huwag kang magpakulong sa nakaraan, no? Focus ka lang sa ngayon at sa gagawin mo pa, no? Huwag mo hayaang maapektuhan yung mga plano mo ngayon, yung mga magandang plano mo, dahil lagi mo pa rin iniisip yung nakaraan. So ayun, i-let go mo na yun, yung mga ganun, para makapag-focus ka sa mga gusto mong gawin ngayon sa buhay, no? Loy, alam namin na dami mong pinagdaanan at ramdam namin yun kahit di ka namin nakita ng personal, kaya hayaan mo lang, focus ka sa mga plano mo at matapos yan lahat, mag-umpisa ka sa sarili mo, mag-aral ka. Yun ang pinaka the best na gawin mo, makatapos ka. Yes, maintindihan naman talaga natin si Chris na kung bakit siguro may mga tanong pa rin sa isip niya hanggang ngayon ba kung bakit, di ba? Sobra kasing bilis ng pangyayari. Yung sobrang ganda ng halimbawa lang to guys, wala itong intention na ibalik pa yung, kahit ako naman sa kalagayan ni Chris na nung nangyaring doon sa gulo sa Mindoro, ganun lang, no? Para sa akin mababaw lang yun no? Tapos ganun lang, sa sobrang dami yung pinagdaanan na masasaya, yung mga ganun, as a team na lang, as a Chris Pao, sobrang mga daming masasayang moments.
Tapos akaala mo, in-expect mo na doon ka na, magtatagal ka, yung mga ganun. Tapos dahil lang sa isang pangyayari, ganun nawala. So siguro hanggang ngayon si Krishna siguro natulala pa ba sa isip niya, kaya hindi siguro niya mapigilan na mag-flashback. Bakit? Ano pala yun? Iwan ko guys na. Pero may depression kasi si Krishna ako, kaya siguro kahit anong advice is pa rin, hindi talaga din maiwasan ni Krishna na kapag may nakita siyang mga katulad nitong video na makarelate siya doon sa mensahe, is sinishare din niya, no? Always love yourself, Dai Krishna. Follow your heart desire and always choose to forgive. Mas magaan yung sa puso at mas makapag-isip ka ng maayos at tama. Tawanan mo lang mga basher kasi pinansin mo at nagalit, matutuwa sila. Pero pag didma mo sila ang mainis. Yun po nga yung concern ko din kasi pansin ko kasi doon kay Inday Ugdot, yung ate ni Krishna, talagang hindi sanay sa basher at sinasagot niya yung mga ganon. Okay naman yun para nang sa ganon matauhan din yung mga bashers, pero wag halos kada araw or yung halos taga isang linggo is may sagot ka na parang lumalabas na kipag-away ka na sa mga basher. Yung mga basher po kasi po yan, habang pinapansin mo sila, hindi yan maapektuhan, mas lalong lalalayan sila. Lalo maliban na lang kung mayaman yung vlogger na yun, yung pinagbash nila na may kakayahang idaan sa legal, yung mga ganun, matakot yan sila kasi pwede yan sila i-trace pwede yan, yung mga pinagsasabi nilang masasakit, pwede yan gawing kaso, yung mga ganun. Pero si Krishna at si Inday Ugdot na nagsisimula pa lang sa vlog, katulad lang din natin ng Ultimo, so syempre alam din ng mga bashers na yun na wala pang kakayahan na gawin yung mga bagay na ikakatakot nila. So pag sinagot mo sila, tatawanan ka lang yan at matutuwa pa yan kasi nakuha nila yung pake mo or kasi pinansin mo sila. Kaya nga mas mabuti talaga sa mga bashers is wag pansinin nila Inday Ugdot, at kung hindi man sanay si Inday Ugdot sa mga basher, magmasanay siya kasi pumasok siya sa vlog 'di ba? So kahit mabasa niya yung mga pagbabash, mainis man siya, okay lang na mainis, normal lang yun na mainis, pero wag sana iwasan niya na mag-reply sa video, gawa niya ng video para sagutin yung mga basher. Yung mga ganun. Pero okay naman yun talaga na sagutin, pero paminsan-minsan lang, wag halos kada linggo, halos pag may nababasa kang hindi mo nagustuhan, mo agad sasagutin mo agad through video. So hindi po talaga yun, mas lalala lang yung ganun. So ayun, for this video guys, salamat sa panonood and God bless, and subscribe my YouTube channel at i-like itong video, at hintay lang tayo sa bagong upload naman ulit ni Krishna. Baka mamaya mag-upload siya kasi may mga araw talaga na dalawang video yung upload ni Krishna. Kay Inday Ugdot, baka mamaya nakasunod na siya kay Krishna at may upload na rin siya, no? So congratulations again kay Inday Ugdot, and guys, God bless inyo lahat. Bye bye.